Shalom, Miss Pacha! Ako si Rabbi Rich at ngayong araw ay tatalakayin natin ang Mateo at 7:8. Sinasabi sa atin ni Yeshua, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong paulit-ulit gaya ng mga pagano. Akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Tingnan natin ang kontekstong Hebreo. Ang salita para sa panalangin ay tefila, mula sa ugat na palal, na ibig sabihin ay hatulan ang sarili. Hindi ito tungkol sa pagkumbinsi kay Adonai. Ito ay tungkol sa pag-align ng ating puso sa Kanya. Nang magbabala si Yeshua laban sa pag-uulit-ulit, tinutukoy niya ang salitang Griego na batalogio na sumasalamin sa mga walang kabuluhan at paulit-ulit na dasal ng mga pagano. Akala nila ay kailangang manipulahin ang kanilang mga Diyos sa pamamagitan ng mahahabang pananalita. Ngunit ang ating Ama ay naiiba. Siya ang Abinu Sheba Shamayim, ang ating Ama sa langit. Sinabi ni Yeshua, huwag kayong tularad sa kanila dahil alam na ng inyong Ama ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Isipin ninyo iyan. Si Adonai ay hindi isang vending machine kung saan kailangan ninyong maghulog ng prayer tokens para sa resulta. Siya ay isang malapit na Ama na pamilyar na sa inyong mga pakikibaka, sa inyong mga tsuris at sa inyong mga hangarin. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa description sa ibaba. Kapag tayo ay nananalangin ng may mabuting mata, isang ayin tova, tayo ay nagtitiwala ng lubos sa Diyos. Hindi natin kailangang magpakitang tao. Hindi natin kailangang gumamit ng matatayog na salita para lamang humanga ang iba o para subukang gisingin ang makapangyarihan sa lahat. Ang tunay na tefila ay tapat na pag-uusap ng puso sa puso. Ito ay pag-uwi sa tahanan. Ito ay ang pagtanto na bago pa man lumabas ang mga salita sa iyong dila, ang hari ng sansinukob ay naghanda na ng inyong kakailanganin. Ang nais niya ay ang iyong katapatan, hindi ang iyong bokabularyo. Kaya ngayong araw, magpahinga kayo sa katotohanan iyan. Hindi ninyo kailangang pasanin ang bigat ng paghahanap ng perpektong mga salita. Makipag-usap lang kayo sa Kanya. Siya ay nakikinig. At mahal niya kayo ng higit pa sa mga ibon na matapat niyang pinapakain araw-araw. Pagpalain nawa kayo ni Adonai at ingatan kayo. Punuin nawa niya ang inyong puso ng shalom na nagmumula sa pagtitiwala sa Kanyang perpektong oras at probisyon. Manatiling matatag sa pananampalataya at inaasahan kong makakasama ko kayo sa ating susunod na pag-aaral habang lumalakad tayo sa landas ng ating Mesiyas.